Nagpa-campaign sila niyan. Oo, the pinks. Wala pang pinks noon, mga yellow Yellow pa pa sila sila. noon. Nagpa-signature ang mga bakla. Nagpunta sila ng Supreme Court. The Supreme Court took notice. Pinansin sila ng Pinansin Supreme sila ng Court. Supreme Court. And how many signatures do they Ang have? pahula tayo. 100K? Lower. No. Lower. 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 Lower, lower. 11K. 25K, lower. Ayan, Julian's World, 11K. May sticker ka sa May akin. sticker ka, Julian's World. Right now, with the signature campaign that we are running, we already have 189,687. On-hand pa lang yun, ha? Alam mo, grabe goosebumps. Oo, Alam mo oo. yun, on-hand pa lang, ganun na karami. Hindi pa kami nakabilang talaga. Sobrang daming signatures. Tapos yung mga pinks, sorry ha, yellows, 11,000. Natatawa ko yung tipong parang, akala ko ba 32 million kayo? Bakit bakit 189K lang yung signature ninyo? Ganyan, bakit yun lang yung signature? Mga bakla, On-hand na yun, tanga. nagpa-signature campaign kayo, 11,000 lang yung nakuha yung mga putang ina nyo. Akala ko ba 16 million kayo? Ulul! Ay, ito nakakatawa. Nag-video na kami ni Ate Joey ng mga huling habilin. Mahal namin kayo, mga kamag-anak ko. Sabi ko, Lord, if it's your will, thy will be done. Close na kami ni Lord mga panahon na yun. May mga personal conversations na ako na, tinitignan ko sa Ate Joey, nakaganyan na sa Ate Joey. Mamaya ikukwento namin yung Yung nakakatawang story. nakakatawang story. May nakakatawang story. Oo, I would just like to react kasi parang mag-react daw ako dun sa pagiging missing in action ni BBM. And I would like to take this opportunity also, of course, we react on the current issues because at the end of the day, kailangan rin talaga natin pag-usapan. Habang lumalaban tayo sa Supreme Court at sa signature campaign, because yesterday, I was also asked during the forum, doon sa kick-off ng Tay Kami Naman, Leg 2. And they asked me, Miss Joey, what can you say about the health condition of BBM and yung pagiging missing in action niya? Actually, sa totoo lang, sabi ko nga, ay, antayin na natin bumita. Balitaan nyo na kami pag nasa kahon na, di ba? Parang, kasi naman nung madedenay yan eh. Tapos yung parang, di ba, yung parang, buhay pa ba, patay na ba, ano ba nangyari, ganyan. You know, if it is cancer and stage 4 cancer or whatsoever, ganyan. Stage 4 talaga ba siya? Well, yun yung mga chismis sa kaparangan. Sa barangay. Yun yung chismis sa barangay. So sabi ko nga parang, kasi treatable pa yung kumbaga parang, kung hindi man treatable, hindi man siya absolutely gagaling. Pero, I mean, hindi siya agad matutsugi, ganyan. So parang, iisip ko, balitaan nyo na kami pag nasa kahon na siya. But of course, there is a unique predicament when you are the President of the Philippines. Kasi, ang Presidente ng Pilipinas, kapag indisposed ka, kapag unavailable ka, you know, the Vice President should take over. And, ang nakakatakot kasi dito, kung hindi talaga ma-discharge ng Presidente yung kanyang function, some people might take advantage and usurp the power of the President and do something that is detrimental to the Philippines. This is a serious matter, ha? So that is why the issue of BBM being missing in action has become a real serious story. Diba, of course, syempre ako, tangina, ayoko na mag-back and forth tayo. Kung patay. Tapos balitaan nyo na lang kami. Diba? I mean, I'm so sorry, no love lost ha, on Bongbong Marcos. Kasi putang ina mo eh. Diba? Wala akong pake. Diba? Parang ano ba, concern pa kami sa buhay mo, putang ina mo. Diba? Diba? Kung sana meron ka man lang pagmamahal na binigay sa sambayan ng Pilipino, concern pa kami sa buhay at kamatayan mo eh. Magpa-signature campaign pa. Oo. Sa kagagaling mo. Oo. However, yung pagiging missing in action ni BBM poses a serious question on whether or not yung nagde-decide sa bansa natin ngayon ay siya pa rin. Kaya pa ba niya? That situation is actually very, very vulnerable. And, well, the people and our country is vulnerable because of the fact that we do not know who's calling the shots. Diba? Sino nga? I do not know. Syempre, itago na lang natin sa pangalang Lisa Marcos, diba? Di natin alam, pero that's the impression eh. Kasi nga, di ba, Lisa is
everywhere, 'di ba? So, ayun. Yun yung question dyan. Yun yung malaking tanong dyan. And I think it's a valid issue. I think it is something that Bongbong Marcos should disclose. A health bulletin should be created. And so far as his health is concerned, I remember, eto na nga. And the reason why I wanted to talk about this is because, remember in 2019, and in 2020, before mag-pandemic yata, there were questions about the health of PRRD. Na ano ba ang totoong kalagayan ni PRRD, ganyan. Correct. So parang si PRRD noon, kasi dahil everyday kasi nagpapakita si PRRD sa, merong public may public appearances si PRRD almost every day. Pagkatapos gabi-gabi siyang merong cabinet meeting, Correct. mga madaling araw. Correct. Ganun. And then, yung mga pink nun, excited na kung anong mangyayari sa buhay ni PRRD. Correct. At araw-araw nilang wini-wish na matigi-bum-bum si PRRD at that time. And then, I think parang merong mga 2 days, 3 days yata na walang public appearance si PRRD. And then, nagkakaroon ng public appearance si PRRD. But at that time, yung parang yung matutumba ba siya, yung nagkaka-vertigo si PRRD. Hindi ko alam kung vertigo or whatsoever. Pero parang, a lot of people were speculating, is he well? Is he capable okay? pa? Is he still capable of Running the country. and things like that? Alala ko to. You know, they run a signature campaign for that. Nagpa-campaign sila niyan. Because what they wanted The is pinks. the pinks. Wala pang pinks noon, mga yellow Pa pa sila. Yellow pa sila noon. They run a signature campaign because they wanted to compel PRRD Magsabi. to disclose kung ano ba talaga yung tunay niyang health Kalagayan. condition. In which PRRD later on released a health bulletin na sinabi niya na, well, meron talaga siyang dinadamdam. Pero it is not something that would enable him incapable to discharge his duties. Ganon. Yung kumbaga parang comes with the old age. Alala ko to. Ganon. Yes, correct. Nagpa-signature ang mga bakla. Nagpunta sila ng Supreme Court. The Supreme Court took notice. Pinansin sila ng Supreme Court. And how many signatures do they have? Ang pahula tayo. Sige, para masaya. Sa tingin ninyo, mabasa mo ba doon? Ako dito. Sa tingin ninyo, ilan in total ang nakuha ng signature campaign ng mga yellows that time? Sige nga, pahula tayo. Ang makakatanggap may sticker galing sa akin. Ayan. 100K? No. Lower. 11K. 25K, lower. Ayan, Julian's World, 11K. May sticker ka sa May akin. sticker ka, Julian's World. I as if they were able to get 11,000 signatures. I am not sure if it's even an authenticated, yung verifiable signature. Baka name and signature lang yun eh. It's not even verifiable. I do not know ha. But right now, with the signature campaign that we are running, we already have 189,687 On-hand pa lang yun ha. 1,000 signatures. Hindi pa nabibilang yung nakaparada lang ngayon sa signatures, yung mga ginagawa pa ng ibang tao. OFW. Hindi pa natin nabilang yung sa Tagum. Hindi pa natin napunulan sa Panabo. Hindi pa natin yung kanina, yung sa Manila, and from different places. Wala pa. At yung iba pang nagpapara ng signature, you know, Dipolog is still running their signature campaign. Cotabato is still running. Sabi ng mga taga Dipolog, ma'am, itutuloy namin to. Habang nagkakaravan kayo, isasabay namin. At iaabot na lang namin personally. Correct. Alam mo, grabe goosebumps. Alam mo yun, on hand pa lang, gano'n na karami. Hindi pa kami nakabilang talaga. Sobrang daming signatures. Tapos yung mga pinks, sorry ha, yellows, 11,000. Sige nga. Tapos pinansin sila ni Supreme Court. Ano, what more that now that we have, kaya lollipop lang ako dito sa gilid. Top 11K, tapos sabi-sabi sila majority comedy gold. Correct. At natatawa ko yung tipong parang, akala ko ba 32 million kayo? Bakit bakit 189K lang yung signature ninyo? Ganyan, bakit yun lang yung signature? Mga bakla. On hand na ngayon, tanga. Nagpa-signature campaign kayo, 11,000 lang yung nakuha yung mga putang ina nyo. Akala ko ba 16 million kayo? Ulul! Kaya yung mga
Talaga, hindi ko pinapatulan yung mga ano eh. Yung tagal ko talaga hindi pinapatulan yung parang, akala ba 32 million kayo? Bakit 3% pa lang yung target ninyo, yung mga ganun. Hindi ko talaga pinapatulan. Kasi sabi ko, Pasalamat nga kayo, ganun pa lang na, what more, kung di ba, nasuyod talaga namin lahat. Oo. 11K. Tapos sabi-sabi sila majority comedy good. So may round 2 tayo for that signature para sa condition. Diba? Well, diba? I-gets ko yung question niya. Condition ni BBM, round 2 tayo na signature campaign. Correct. Oo. Pagpahingahin nyo naman kami. Ganyan. So anyway, so yun na nga. Sabi ni Ma'am, dyan sa, sa live mo, may nag-comment, hala magdamaga na naman, Ma'am Joey, natawa ko sa hubby ko dahil sabi niya, bakit palagi siya galit? Sagot ko naman, natural, dahil naghihingol na si Marcos at dapat maupo na si VP ISD namin. Thank you po sa mga updates. Ayan. Oo, actually, natural ko to. Hindi ako galit. Natural ko to, madam. 11,000, pinansin ni Supreme Court. Oo, What more that ayan. we have a lot. Correct, ayan. So, anyway, and If hindi nila pinansin, if we would be able to reach our target, the 500,000 signature, or even more sana, no, if we can. I do not really want to force it, but whatever signatures we get, we submit it to the Supreme Court. And these are real people. kung ano man yung signatures na yon na makukuha natin, yung signatures na yon came from real people with real stories. 'Di ba? And no one can duplicate this signature campaign, Pao. Talaga. Because nung pinipirma nila yung mga pangalan nila doon sa signature campaign, they also share their stories. They also share why they're doing it, and they're doing it for a mission. Correct. 'Di ba? We witness signees crying, getting so emotional na kung 10,000 na signature sana kung kaya kong ibibigay ko para kay PRRD. Kung dugo ko yung ipampipirma ko doon, ipipirma ko talaga ang dugo ko para kay PRRD. Yes. You know, you hear these people na parang saan nanggagaling yung pagmamahal nitong mga to kay PRRD? And you know the unique stories of other callers na pumipirma kay PRRD on top of the DDS community. Meron kami mga kwento at na-experience namin talaga. Meron talaga mga pinks na nagpumipirma. Yeah. May mga pinks na, may mga yellows at saka pinks na pumipirma. Not because they like PRRD but they think that what was done to PRRD is wrong. incorrect. Diba? Wrong, very wrong talaga yung ginawa kay PRRD. And that is good enough for me. That is Yung really good. nakakaano na thank you po. Thank you po na parang hindi niya naman kailangang mahalin si PRRD na kagaya ng pagmamahal namin eh. Irespeto niya lang rin yung karapatan niya, 'di ba? Above anything else, and this is what I say whenever I am given an opportunity to speak about the signature campaign. The signature campaign is about Filipino protecting another Filipino. We cannot rely on the executive department. We cannot rely on our legislative department. Yung legislature natin 50-50 eh. Yung Senate natin, yan lang naman yung sumisipa pagka when it comes to pagtatanggol sa ating soberanya. Correct. 'Di ba? So shout out din sa mga senator natin na level-headed na talagang nag-a-assert and who also signed the resolution urging the ICC na i-approve na ang interim release ni PRRD. Correct. Ganyan. So kumbaga, pagdating sa legislature, 50-50 sila dyan eh. Yung Senate, medyo makatao sila at gusto nila na magkaroon ng interim release si PRRD. But the House of Representatives, they were the one who persecuted PRRD. And some of the output of that investigation sa House of Representatives was submitted as part of the evidence sa ICC. Yung pag-assert ng sovereignty natin, we really need the Supreme Court to do it. 'Di ba? At magagawa nila yon when they resolve the habeas corpus cases of PRRD. Okay. Well, anyway, eto na nga. So, after nung pagkagaling sa Tagum, dahil meron na kaming flight ng 3:00 at dapat January 31 ng hapon, ay nasa Bacolod City na kami. Dapat. Di eto nga ang mga kaganapan, guys. Nagpunta kami ng airport. Okay? So, pagkagaling sa Tagum, diretso na kami ng airport. So, nag-coffee shop pa kami, no? Nag-coffee shop pa kami. Well, kumain tayo, nag-lunch tayo, ganyan. So, confident talaga kami na
smooth yung pupuntahan namin, yung experience namin. So, eto na, pumasok na kami ng airport, ganyan. May mga nakakilala, in fairness naman, mga DDS na nakilala, nagpa-signature pa campaign pa kami Sa airport. airport. Oo. So, everything was very smooth. Laban na laban kami. Sabi ko, ay shit, we're going to the leg 2 talaga. Ito na, energy. Oo, energy talaga, ganyan. Tapos pagdating ng Cebu, eto pa. Pagdating ng Pagdating Cebu. eto na, dating na. Sa airport. Meron na naman nakakilala. Hi pa, ganyan. Nakapirma na ba kayo? Sabi ko ganyan. Nakapirma na ba kayo? Sabi ni Ate Joey, Be, boarding na tayo. Boarding na tayo, ayan. So, hindi nakapirma. So, sorry dun sa sorry dun sa hindi namin na-accommodate. Pasensya Oo. na. Ayan, kasi, yun nga. Pero totoo naman tagang boarding na Boarding talaga na. kami. So, ayun na. Pasok na kami doon sa sa boarding. Muntik pa, at yun palang parang nag-start tayo na parang hindi maganda kasi di ba pinabalik pa kami kasi yung power bank ko nasa Oo, nasa luggage. Nasa luggage. check-in. Bawal pala. bawal pala yun. So, bumalik kami natin Joey, kinuha ko pa yung power bank ko, nilipat sa bag ko habang lahat ng mga passengers na andoon na sa airplane. And then, so nag-start na yung airplane na sinakyan namin, para siyang saranggola na parang alam mo ba, Propeller. yung propeller. Plane, oo. yung gumagano, hindi yung airplane na bus, yung may ganun ikot-ikot, na alam mo yung mabahing lang ang hangin, ay mabahing lang ang langit. Iwawagayway kami na parang Philippine flag. Diyos ko, Day, ito na exciting story. Pagdating namin, pa-enter na kami ng vicinity ng Bacolod. Oo. Yeah, kwento mo na yan. Bro. Tapos, sabi ko, Bax, grabe, no? Parang umuulan ba? Parang ang lakas ng ulan. I think it's raining. Oo. Ang arte ko pa doon. Tapos the clouds. I think it's raining. Sabi ko, posible kaya na yung eroplano, hindi niya nakikita kung saan na siya pupunta. Siguro Kasi na. siya, di ba may mga radar naman yung mga eroplano, ganyan. Parang yung Sabi ko, propeller wala. Oo. Sabi ko, parang hindi na natin nakikita yung mga pakpak natin Oo, dyan. kasi tingnan namin yung window, ang nakikita namin orange siya, pero clouds. Tapos nagtataka kami, Sabi sabi may thunderstorms may thunderstorms na pala kasi gumaganong kami, akit baba, parang roller coaster na yung Oo. feeling. Sabi ko siya, Ate Joey, gumaganon ako, takot na talaga ako, Ate Joey. Tapos may mga turbulence na. So talaga, ganun talagang ano na. Ganun talaga. Yung couple dun sa unahan na. Naka-holdingan sila ng ganito. Holdingan sila mag-asawa. Nakaganyan na Talaga sila. Samantala kami na Ate Joey, tangina Ate Joey! Dinadaan namin sa tawa yung takot. Tapos sabi ni pilot na we will be arriving at exactly 6 o'clock in the evening. Pero nagtataka ako, sabi ko, Ate Joey, bakit parang 6:15 na nandito pa rin tayo. Sa ere pa din kami. Tapos, nung pababa na kami, medyo nakita namin na May lupa na. may lupa na. Biglang gumanon ang Paakyat na naman siya. swing. Tapos gumanong kami. Sabi ko, putang ina, there's really something wrong. Nag-try pala siya ng second time. The second time, he tried to land the plane. So, paland siya ng plane. Gumanon na naman kami ulit. Doon na siya nag-announce na, I'm very sorry, we would have to go back to Cebu because, ano yun? Anong chika niya? Dahil sobrang lakas ng ulan sa Bacolod. Kasi thunderstorm talaga eh. Walang signal, walang low pressure sa Bacolod. But Bacolod is always like that eh. Yung laging malakas May ulan, ulan. laging ganon. Tapos yun nga, syempre parang siguro pag nandun ka sa stratosphere, ganyan. Correct. At saka Ramdam na ramdam mo yung mga langit-ngit ng Langit-ngit. kalangitan. Nung magbeso-beso ka ng lightning friend, yung nakikita mo Oh, siya yun, sa adjust sila window. Sabi ko, ito na, nag-video na kami ni... ito nakakatawa, nag-video na kami ni Ate Joey ng mga huling habilin. Mahal namin kayo, mga kamag-anak ko. Ganon. Ayun. So anyway, di yun na nga, turn around si plane. Balik kami ng ang Cebu. Tapos, actually, nung pagdating natin ng Cebu, nung galing Davao, sabi ko, alam mo maganda yung Cebu Airport. Kasi wala kaming direct flight. Hindi kami nakakuha ng direct flight. Maganda, okay rin na tayo, Bumalik. yung transfer flights ba, Oo. yung hindi direct flight to Bacolod. Kasi makaikot-ikot. Ay, makaikot-ikot tayo sa Cebu Kapapirma-pirma. International Airport, ganyan. Tapos, maganda naman kasi yung Cebu International In Airport. fairness, So, uy, makaikot-ikot tayo, makatambay-tambay tayo. Tapos, maraming shop, parang rin nasa mall. Oo. Diba? Oo. Tapos, ayun, sabi ko, Bex, parang talaga dapat hindi ka nag-wish ng mga ayaw mo.
Alam na pa-overnight kami sa Cebu. So, na-overnight. Tapos, sinimessage namin si Jazz. Tapos, tawa lang ng tawa si Jazz. So, Oo. di ba, parang, May dala pa naman kaming crabs galing kay Ishmeri. Oo, tapos kami na kumain. Oo. So, sabi ni Jazz, Shout out kay Ishmeri at sa kanyang crabs. hello. Yun yung dinner Dinner namin. namin yun. Tapos sabi ni Ate Jazz, ganun doon kasi lakas daw ng ulan, ganyan. So, eto na. Fast forward, 5:45 yung Next flight, the next next flight, the day. next day. Oo. Sakay na kami, excited na kami. Along the way, nung papunta pa kami, nung sakay na kami ng plane, it was the same plane na propeller. Oo. Na parang feeling ko, gaganon lang si Lord. Tutumba talaga kami. Oo. Nag-joke na naman ako kay Joey. Umupo kami, sabi ko, Joey, ano mararamdaman mo kung pagdating natin doon, di na naman tayo ibalik ulit tayo sa Cebu. Kung pagdating ng eroplano papalan, hindi na naman siya makalan. Tapos ibabalik kami ng Cebu. Nag-smirk lang siya, sabi niya, tapos parang, ano may reaction mo na parang sana hindi, gano'n. Kung sana hindi, kasi pag hindi tayo nakalan, baka Late ibig sabihin na. ayawan na to. Baka, Umuwi tayo! baka sinasabi nila, titigil nyo ng kalokohang ito. Yun na yung mga signs. So, ito na nga, babalik. Ito mga 30 minutes lang ata. Kuya, no? 40 minutes ang Cebu to Bacolod. Mga ganyang oras lang. 30 Mabilis 40. lang siya. Mabilis lang siya. So, on the way, may sunrise, ang ganda-ganda pa ng mga ano, nakakapag-emote ka pa. Sabi ko, Lord, Pagkagaling I sa love you. Cebu, kasi maganda yung, Oo, maganda yung maganda yung skyline. sky. Pagdating namin ng Cebu, mga guys, dumilim na naman siya, friend. Pag ng Bacolod. Ay, ng Bacolod. Pagdating namin ng almost, ipapasok kami ng Bacolod, dumilim na naman. Nakita na naman yung runway. Kasi nakikita na talaga namin. Ito na, hey, shucks, Lord, salamat, bababa na kami. Nakita na namin ang runway. Guys, pagkakita ng runway, gumanon ulit. Hindi na naman siya nagland. Sabi, tinginan na kami ng mga... Parang, ano pala, no? Yung grabe pala yung mararamdaman mo pag hindi makaland yung eroplano mo. Tinginan na kami ng mga passengers. Sabi na naman, gagano na sila na Oo, naman. Lord, pauwiin mo na kami, Lord! Saka sabi ng pilot, gumano na yung pilot. Hindi na naman daw makaland. Oo, We would have to stay. We will have to parang... Wait, 15 to 20 minutes. Oo, 10 to 20 minutes parang sa ere, magta-try ulit. Ikot-ikot. Ganun, parang iintayin na mag-okay yung weather condition. Kasi hindi, nakikita Ganon. namin zero visibility na naman. Fog. Mm-mm. Sabi ko, Lord, if it's your will, thy will be done. Close na kami ni Lord mga panahon na yun. May mga Mm-mm. personal conversations na ako na, but tinitignan ko sa Te Joey, nakaganyan na sa Te Joey. Oo. Stressed Hindi kasi out na antok na rin kami. Antok na. Kasi syempre, nung pagdating namin ng Cebu, parang hindi naman kami talaga makatulog ng maayos. Kasi, Maaga kumbaga, to be fair sa PAL, they provided us hotel accommodation, dinner, ganyan. So, kumbaga hindi naman Everything kami we need. nagastusan, everything that we need. Kasi ngayon, syempre, yung pick-up time namin, 3 a.m. Sobrang aga. So, hindi talaga kami nakapahinga. Kasi check-in namin yun, mga Ay, mukha na alas 10 talaga kami zombie. Tapos nag-live pa ako Nag-live ka pa doon. nag-live pa ako dun from the hotel nung na-cancel yung flight namin. So talaga nung pagdating namin sa airport at nung mga panahon na hindi kami makalan, yung eye bags namin nandito na. Eye luggage na siya, hindi na bags. Eye luggage. So, Cebu Pacific. Oo, merong Cebu Pacific, pero PAL kasi yung tinignan namin. Oh, PAL kasi yung PAL binok kasi yung ko. binok namin. Binok niya. Mm-mm. So, eto na. Ikot-ikot kami, 15-20 minutes. Sabi ko, Te Jody, mababa pa ba tayo? Kasi nakikita namin nagtatry talaga yung pilot na pumapasok, di ba? Sa clouds, sa labas na naman kami sa clouds, pasok ulit sa clouds. Nung second try niya, Oo. sabi ko, oh my gosh, eto na, kasi nakikita ko ng runway. Mm-mm. Biglang gumanon yung araw. Oo. Spotlight niya yung daan. Sabi ko, may Oo. Diyos talaga, Teno. May Diyos talaga. Ganun ako sa Ngayon na talaga lahat ng tao sa aeroplano talaga nagdadasal. Please, mag-land na tayo. Magland. Nung nagland ang eroplano, nagpalakpakan. Correct! As in, yung talagang parang may mga nakasama kami na magkaibigan. They miss their reunion. Kasi nga, supposedly dapat January 31, they have a dinner. And supposedly the flight is just in time to get to the
event. The dinner event sa Bacolod. Oo. Hindi sila hindi siya nakapunta. Sabi niya okay lang, may lunch pa naman. May lunch pa. Kinabukasan, ayun. So ayan, sabi ko gano'n, kung kataon pala na pinabalik tayo sa Cebu, Wala kawawa na. naman. Yung alam mo yung mga medyo majojonda na sila na yung mahirap na mag-schedule ng meet up with, Oo. di ba? Kasi syempre pagka, Tapos doktor pa yung isa. oo, yung kumbaga parang Oo. mahirap nang pagkita-kitain yung time nila. So parang, grabe sobrang hasla talaga nung kapag ka nagkaganto-ganto. Ayun. So nung nakaland na kami, nagsigawan kami, tapos bilang, thank you Cap, ginagano na namin yung piloto, Captain, salamat. Oo. Yung parang effort din, ang hirap ng experience. Hindi may ang tawag dito, Davao, Bacolod, yung walang direct flight. I think meron TTHS Ito na lang, direct flight, pero naubusan na kami. naubusan na. So ngayon, ang nabili ko na ticket is Davao, Cebu, Cebu, Bacolod. Mm-mm. Yun lang yung available. Wala nang Davao, Bacolod. Ganun. So kailangan namin magpunta ng Cebu bago makabacolod. Nakabacolod. Ayun. At nagkaroon kami ng extra isang araw sa Cebu. Ganun pala yung parang Ayan. feeling ko mamamaalam na kami. Yung ganun na parang, kasi yung talaga yung airplane. Akala mo talaga sasabog siya anytime. Oo. Nag-text na ako sa jowa ko. Sabi ko, I love you. I love the take care of everything. Yung dramatic na ako. Because Oo. takot talaga. Yung Oo. takot. Pero pag tinitingnan ko sa si Joey, natatawa ako kasi kalmado lang siya. Saka ganyan siya. O hindi ako matatakotin sa mga ganyan.